Father God in heaven, once again, we want to thank you, Lord, for this privilege and this opportunity, O God, na muli, Panginoon, ay uupo kami sa iyong harapan, sa iyong paanan, Lord God, upang makinig sa iyong mga salita. Father, I just pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang siya kung magbigay, Lord God, ng banal na pangunawa, Lord God, sa aking mga kapatid. At nawa, Panginoon, ay maintindihan nila, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng kanila pong mapapakinggan sa araw na ito, Lord God. Lord, basbasan mo ang iyong mensahe, basbasan mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, na iyong handa sa hapong ito, Panginoon. And would, Lord, I just entrust everything unto the hands of God. Nanawa po, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang siya pong marinig, Lord God. Holy Spirit, ikaw po ang mangaral sa amin, Panginoon, at sa sandaling ito, Diyos, hinihiling ko, Diyos, na itago mo po ako, Lord God, sa likod ng iyong cross, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita at maitaas. Ama, maraming salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tunay nga na dakila ang ating Panginoon at napakabuti niya. Amen. Kala ko hindi ako makarating on time. But sabi nga na anak ng kanyang salita na hindi po niya iaalaw yon. If God is with us, who can be against us? Amen? Hallelujah. Ano man po yung mga kaganapan sa labas ay hindi po ito magiging hadlang. Amen? Para po maibahagi ang kanya pong salita na naihanda sa hapong ito. Sabi po ng ating MC kanina na mahalaga po na mag-take note tayo. Kasi ang aking pong share ngayon ay isa pong, ito po ay nangusap po sa akin during pandemic. Imagine, 2020. Siguro talagang para ngayon itong mensaheng ito kasi bigla ko na lang siyang nabuklat. At nung basahin ko, wow, ang ganda po ng pagre-rema niya. At kung titignan po natin, talaga ay may panahon. May panahon para sa lahat ng bagay. Amen? So, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay patungkol po sa 5 spiritual seasons in Christian life. Alam niyo, nung binabasa, alam niyo po, nung isinusulat ko ito, 2020, dito sa aking note, ay talaga namang nakusap sa akin ng ang paksa na ito na kaya dalangin ko na sa inyo man din ay makita ninyo kung ano yung kahalagahan nito sa ating mga buhay. So, kung susurihin po natin yung ating pong current situation, dito po sa sitwasyon po natin ngayon sa ating spiritual na buhay or kahit in natural, makikita po natin na ay pwede po imbang nandun po yung pagtatanong na ano kaya ako ngayon? Sa anong season kaya ako ngayon? Di ba? Kasi alam po natin na even in natural po ay pabago-bago po ang panahon. Andyan po yung summer, ang winter, di ba? Ang spring, at andyan po ang taglagas. Yan. So, nasa atin po kung paano po natin inihahalin tulad kung nasaan ba tayo sa ating pananampalataya ngayon. Amen? So, dito po sa ating pong Biblia, sinabi po dito sa Ecclesiastes 3 verse 1 that for everything there is a season. A season for every activity under heaven. So, sabi ko nga kanina talaga na may panahon po para sa lahat. And in chapter 11, sabi niya, yet God made everything beautiful in His time. Wow! Amen. Hallelujah! So, dito po, makikita po natin na ang Diyos lamang po yung may ultimate control sa lahat po ng season sa ating buhay. Whether in natural man po, either in ating man pong sa spiritual man po, pero ang importante po ay matuto po natin i-recognize ito from the very beginning. Amen. Kaya pag nag-uumpisa pa lang ito, kailangan alam na natin kung ano po yung nagaganap po sa atin. So, whichever season you're currently in, sabi ko, remember that God is making everything beautiful in His time. Amen. So, ang number 1 po natin na season is the dry season. Dry season.
Ito po yung panahon ng tagtuyot. Andito po tayo sa panahon ng tagtuyot ngayon. Napakainit, grabe, di ba? And we know that this is a very tough season. Masyado po itong mahirap na sitwasyon, even in physical. Di ba? Sa panahon na ito, hindi ka makakapagtanim. Sa amin po doon sa Pangasinan, pag ganitong tagtuyot, mahirap po ang tubig. May mga puso, yung mga gripo, ngayon maawa ng tidanom. And then maalat pa yung tubig doon kasi napapaligiran ng dagat. Di ba? At hindi po sila basta-basta nakakapagtanim. Ito yung time na talaga namang napakahirap ng sitwasyon ng karamihan. Dahil wala ka pong basta-basta mapipitas ng mga gulay dyan. Di ba? Na pang-support sa araw-araw. Pero sabi po dito na for Christian, it's usually called the spiritual dryness. So, ito po yung time na kung saan po ay makikita po natin na parang napakatahimik ng Diyos. Makikita natin na parang hindi natin siya naririnig, na kahit anong gawin po natin, kahit na gusto natin mag-pray, parang hindi tayo makapag-pray. Kahit anong gawin natin luhod, bakit parang walang lumalabas na sa mga bibig natin, hindi tayo makabuo ng panalangin natin. Di ba? Kahit na lagi tayong pumupunta sa church, bakit parang gano'n, parang tuyot na tuyot tayo? Di ba? Kaya dito po sa time na ito, nakikita natin na parang ang layo-layo po ng presensya po ng Panginoon sa atin. Parang ang layo-layo niya na hindi po natin siya kayang abutin. Pero mayroon po tayong susi dito na dapat pong gawin. Ang dapat po natin gawin is that through these challenges po ng season na ito, we have to realize na yung bang kailangan po natin i-realize na ang mga kaganapang ito ay yung bang mayroong plano ang Panginoon sa atin. Amen? Kailangan na tignan natin at magpursige po tayo. Huwag po natin hahayaan na tayo po ay manlupaypay. We need to draw closer to Him. Kailangan po na mag-continue po tayo sa pakikinig sa Kanya, sa pagbabasa at pakikinig sa Kanyang mga salita. If you remember, noong time po ng COVID, di ba? Para bang tuyong-tuyong na tayo, di ba? Kasi hindi tayo makapunta sa church. Pero dahil sa patuloy na pakikinig at pagbabasa natin ng Kanyang mga salita, na iibsan po yung dryness natin spiritually. So, in this season, we need to examine ourselves. Kailangan po natin ng self-examination. In other words po, i-check po natin if there is something or anything na maaring nag-focus po sa atin to become spiritually dry. Baka po nakakaligtaan natin na mayroon po pala doong kasalanan. May bahid na kasalanan pala na nag-hihinder po sa ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya kailangan po natin na i-examine po yung ating mga sarili. At pag nakita po natin na mayroon po doong kasalanan, ikumpisad po natin ito. Diba? Ang sabi po ng Panginoon sa Kanyang salita in 1 John 1:9 na siya po at He will always be faithful and just to forgive us. Amen po ba? Kaya huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya at hingin ng kapatawaran kung mayroon po tayong mga nakitang mga kasalanan po sa ating mga buhay. At gusto ko pong ipaalam sa inyo na during this dry season, ito po ay hindi po, it will not last forever. Darating at darating po na matatapos din po ang pagsubok na ito. Ang kailangan lamang po natin is that we need to keep the faith. Kailangan po natin ang ating pong pananampalataya. Kailangan po na lagi po tayong pumunta sa church. Kailangan po na lagi po tayong magpuri at sumamba sa Kanya. Amen. Because we know, mga kapatid, that the rain will come very soon. Ay, ang sarap.
Alam nyo, kahit na dumating yung pagsubok na, wala na tayong, parang wala na tayong magagawa. Pero ang pangako po ng Diyos na darating, ang darating, ipupuhos ang tagpulan sa atin. Yan po ay kanyang ipupulpil. Amen? Hallelujah. So, pangalawang panahon, the waiting season or yung panahon ng paghihintay. Wow. Alam natin that waiting is not easy. Marami po ang nawawala sa atin sa pamamagitan ng paghihintay. Marami pong napapadiwara. Di ba? Alam niyo, ang experience ko po nung bago pa ako pumunta ng FOTAN, kasi sa yun po ako na usher imagine, nung dadalhin po ako ni Sister Gemma Cabato sa FOTAN noon, sabi niya mag-meet tayo sa Hongham Station. Ang Hongham Station, yun yung isang pinakamalaking station sa MTR station dito sa Hong Kong noon. Diyan po, lahat dumadagsa, yan yung interchange, ganyan. So, ang dami-daming tao doon. Sabi niya, hintayin ko daw, magkita kami ng 8 o'clock hanggang 11 o'clock, wala pa siya. Alam niyo, so, bilang bagong Kristiyano, no, hindi pa ako malalim sa Panginoon, parang andun na yung nawawala na talaga ako ng pag-asa. Galit na ako, yung gusto ko nang umalis, nagmamaktol na ako, umiiyak na ako, tapos ang lakas-lakas pa ng ulan. Sabi ko, bahala ka dyan, balik na ako, uwi na ako. Pero parang may humihila ba sa akin na, dito ka muna, yung parang ganyan, pero talagang tumutulo na yung luha ko na parang nagsiserpiti na ako na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko dun sa isang sulok. Imagine, ang lakas ng ulan, tapos ang daming tao na dumadaan-daan sa harapan mo, tapos yung hinihintay mo 3 oras na wala ka. Tapos pagdating namin ng FOTAN, wala akong kilala sa mga nandun. But you know, kapatid, kung yung time siguro na yun ay nag-give up ako, wala ako dito sa harapan ninyo ngayon. Amen. But praise God, di ba? So, kung naandun ka po sa sitwasyon na yun ngayon, alam ko na, intindihan ko na ito po ay napakahirap. Kung ikaw, kapatid, ay naghihintay na yung bang magkaroon po ng changes sa buhay mo, or gusto mo po na ma-change yung mga circumstances sa buhay mo, and you keep on praying and praying and praying, at hanggang ngayon hindi mo ma-receive yung sagot ng panalangin mo. Di ba? Minsan napakahirap. Pero tandaan natin mga kapatid na ang sagot mo sa panalangin ay maaaring maghintay ka. Maaaring oo o hindi, di ba? Kaya, you know mga kapatid, ang paghihintay po sometimes is, kailangan lamang po talaga natin na kumapit doon. We need to really hang on there. Wag po tayong gagawa ng kahit na anong kaparaanan na sa atin upang mawala po tayo sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil
Ikaw lang din ang magiging kawawa. Kailangan nandun yung inhale, exhale ka rin. Di ba? At dito, kailangan na mayroon tayong isiniset na priority. Kailangan na tinitignan po natin kung ano po yung focus po natin, ano ba yung dapat nating unahin. Kung pwede nga, gumawa ka ng listahan. Di ba? Kasi tulad ko, minsan, napapansin ko rin, mayroon akong ginagawa doon sa kwarto. Tapos lumabas ako, nag-start na naman ako ng gagawin ko sa salas. May nakita akong gagawin sa kusina, doon na naman ako. Lalo wala akong natapos. So, we need guidance, mga kapatid. We need guidance pagdating dito. So, maggawa tayo magsulat tayo ng mga dapat natin gawin. Di ba? Kailangan andun po ipa-priority po natin yung mga mas mahalaga po natin gawin. Even in our spiritual. Di ba? Kailangan, Friday pa lang, nakahanda na lahat. Ay, sa inyo, Sabado pa lang, nakahanda na yung mga kailangan mo. Sa paglabas mo sa day off mo. Di ba? Nung bago akong mananampalataya na, Thursday pa lang, nakahang na yung aking damit. Pero ngayon, sometimes, maraming mga bagay na nakakahinder po sa atin. Di ba? Nakakatawa pero totoo. Di ba? Hindi na po natin minsan, lalo na ngayon, napakabilis po ng panahon. Di ba? Napakabilis ng panahon. During this grinding season, nasabi po natin na busy-busy na tayo, ang bilis ng pag-ikot ng oras. Kulang na kulang yung panahon sa atin. Tulad dito, ilang minutes lang tayo naupo, di ba? Mamaya, matatapos na naman, hapon na naman, di ba? So, during this season, sabi niya dito that we need to write things down and praise through with the strength that God gives you. Yan, kailangan na gamitin po natin yung kalakasan na ibigay po ng Panginoon sa atin. At yung kanya pong mga provision and divine grace. Yung mga kabutihang kaloob ng Diyos upang sa ganun po ay hindi po tayo ma-drain out, hindi po tayo mapapagal, hindi po tayo mapapagod. Lalo na po, kailangan po natin na we need to rely on the Holy Spirit. Dahil kung wala po ang Santo Espiritu po sa atin, madali po tayong manghina, madali po tayong manlupaypay. And during this season, we need to keep focus on your goal and its fruit. Lagi po tayong magpupokus kung ano ba yung goal po natin at kung ano po ba yung ibubunga nito. Kasi kung mayroon tayong goal, dapat iisipin mo kung ano rin din yung reward mo doon. Di ba? Hindi ka go lang ng go. Kailangan mayroon kang ma-accomplish at mayroon ka pong matatanggap na reward sa iyong mong ginagawa. Hindi puro pagod, hindi puro sakit ng katawan. Na paghiga mo sa gabi, iniisip mo yung sakit ng katawan mo. Imbis na nag-enjoy ka sa ginawa mo, wala na pagod ka. Amen? So motivate yourself daily by thinking the end. Na matatapos mo ito, you have to think about your goals at kung ano po yung reason kung bakit mo ipinupurso ito. Kailangan iniisip natin na bakit ko ba ito ginagawa? Just like what we are doing. Bakit ba tayo naandito? Di ba? Para saan ito? Bakit ba tayo nagpapakapagod sa pabalik-balik dito sa church? Because meron po tayong goal na ipinupurso. Now we are working out our salvation. Di ba? Kaya, sa time na ito, kahit wala po tayong, alam nyo, sa time na ito na ilang months na wala na po akong work, para bang lalo po akong naging busy. Kasi first time ko na ma-assign sa weekdays, first time kong araw-araw na talaga namang na-assign. Sabi ko, paano kaya gagawin ko? Ano na naman kaya para bukas? Diba? But praise God. Dahil dito ko po nakita kung ano yung ginagawa po ng Panginoon. Noong Sunday lang ako mag-preach. Sa Podan lang o kaya sa ibang outreaches. Pero Sabado wala pa po akong naihanda. Hindi lang dahil busy ako sa trabaho sa mga amo ko, kundi talagang walang nagre-rema sa isip ko, walang pumapasok. Pero ngayon, praise God, dahil
kahit na nagbibisi-bisihan ako at kahit na ang daming mga binibigay na schedule sa akin, praise God, dahil inihahanda ng Panginoon. Just like this, bigla na lang andyan, di ba? Sabi ko kagabi kila Pastora, ano na naman kaya Lord, bukas na biglang nakipagpalit si Pastora, so niya, ano ba dapat, ano na naman ba? Lord, ang daming Lord. But napakabuti ko ng Panginoon. Pag time na ganito mga kapatid, unahin lamang po natin siya sa buhay natin. Ano man yung sitwasyon na kinalalagyan natin, busy man po tayo, di ba? Maalagib yun, di magmangagib siya, na kahit daw nagbabakyong tayo dyan, sige, magkukura ba, syenda tayo dyan, di ba? Iyan yung time na putin natin opportunity para makipag-usap sa Panginoon. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng puwang na tayo ay masisingitan ng kaaway. Di ba? Minsan nakatuon lang tayo sa mga ginagawa natin. Di ba? Nakakalimutan natin yung para sa Panginoon. Amen? Kaya, dito, let us be still in the presence of the Lord. Amen. Yan. Yun lang po, lagi yung dapat po natin gawin. Amen? And always keep the faith. Yan. So, pang-apat, ang bilis. Bilis ano? 5 lang ito eh. So, dito yung test and trials. So, about troubles po ito. Yan. So, our situation dito po sa panahon na ito naman ay talaga namang punong-puno ng pagsubok. Hindi po ito madali mga kapatid. Pero, sabi nga na, kung ikaw po ay nandito po sa times na ito ng panahon na ito, at lagi po natin tatandaan that God is with you right now. Diba? Yun po yung kanyang ipinangako. That He will always be with us. Sabi nga niya, huwag kang matakot eh. Be courageous dahil kasama mo ako. Diba? Yan. Maybe God is totally at work. Nagtatrabaho po ang Panginoon. Diba? Sometimes alam natin na during our testings or trials po sa buhay natin ay dito po tayo lalong napapalakas, di ba? Maaring napakahirap po pag naandun ka na sa kalagitnaan ng pagsubok na ito. Yung bang hindi mo po naintindihan kung ano yung nangyayari. Sa pag-stick ko po dito sa Hong Kong ng mahigit 34 years, wala pong nakakahalata na marami rin akong pinagdadaanan. There were times, ilang years na wala po akong tinanggap na saktong sahod sa mga amo ko. Pero I keep on. Dahil tinitignan ko yung kabutihan nila sa akin. Para bang ibinalik ko lang yung mga naging kabutihan nila sa akin. At dito ko nakita yung bunga na kahit na gano'n yung sitwasyon ay nagpatuloy ako na nag-stay sa kanila. Hindi ko nakikita noon yung time na yun na may gagawin pala ang Panginoon dito sa buhay ko. Because during that time, doon ako pinulot ng Panginoon, doon ko siya nakilala, at doon ko siya tinanggap sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Now I understand kung bakit hindi ako umalis sa mga amo ko. Kasi kung umalis pala siguro ako sa mga amo ko, ito na napaka-sensitive ko. Baka sigawan lang ako ng bagong amo, ay, agawid ako, paana ka sa buhay mo. Pero sa mga amo ko kasi noon, ako yung boss. Ako yung ginagawa ko yung gusto ko. Kaya para bang, siguro yun na rin yung parang tinignan ko ba. At nung makakilala na ako sa Panginoon, yun siguro yung tinignan ng Panginoon din sa akin yung availability ko. Na kung saan, na kung para sa church lahat ay okay lang sa mga amo ko. Kaya sabi ko siguro kung noon umalis ako, hindi ko nakilala ang Panginoon. Praise God for that. Dahil for 21 years now, na yung mga nakaraan na pagsubok na yan, nakita ko how God works. Diba? Kaya sa atin din, let us be, kaya naman, I just want to encourage yung mga kapatid na pag may nandito tayo sa sitwasyon na to, let us know that in due time, all will be good. Everything will be good. Dahil sabi nga ng Panginoon, di ba, na gagawin niyang maganda ang lahat ng bagay.
Amen? So gawin po natin ang pagsubok na ito bilang ating tuntunan para makita po natin kung ano ba yung inihanda ng Panginoon sa daporoon. Ano ba yung nandun sa kabila ng pagsubok na to? Di ba? Noong time na nandun ako sa ganong sitwasyon at makilala ko ang Panginoon, nakita ko na talaga na ito na yun. Ito na yung bunga. Kaya wala po akong pinagsisihan. Tandaan natin that even this season will pass. Matatapos din po ito. Kaya, maari pong, pag naandito tayo, sabi ko kanina na maaring ang Diyos po ay may ginagawa. And maaaring in this situation, this season naman ay God is reminding us our circumstances will change in whatever God takes us through. At kung ano po yung plano at purpose niya. Perhaps po ito po yung reason upang lalo pa po niyang palalimin yung ating pong pananampalataya po sa Kanya. At through this po ay maaari po nating ma-achieve yung breakthrough na gusto pong ibigay ng Panginoon in any areas of our life. Dahil siya lamang po na ang makakapagbigay nito. And during this season, always put God at the center. Huwag po nating iwang walang bahala. Hantay na ipaspasuri lang niya po. Bagkus ay ilagay po natin siya sa sentro ng lahat ng ito. Kasi kung nasa sentro ka, asang sulok ka man ng pagsubok na to, makikita at pag nasa sentro ang Panginoon, asang sulok ka man ng pagsubok na ito, makikita at makikita mo po siya, mga kapatid. In John 16:33, sabi po niya dito, John 16:33, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth and you will have many trials. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. So ang ganda po ng sinabi ng Panginoon po diyan. So even Jesus po reminded us that we'll always have troubles, but ano pong sabi niya diyan? We can still have peace in Him. Yan. Kaya, kasi po, siya po yung mag-overcome po ng lahat nito. Dahil, wala na na-overcome na po niya ang mundo eh. Talo na ang kaaway. Talo na yung mga pagsubok na yan. Amen? Amen. And remember, kahit kung tatandaan po natin, no? I just remember the footprints in the sand, di ba? Nung time po na yung author nito, yung sinabi po doon na, Lord, bakit nung time na nandun ako sa kasagsagan ng aking problema, bakit isa na lang po yung footprints na nakita ko sa buhanginan? Di ba? So tandaan natin, kapatid, anong sagot ng Panginoon? That was the time, anak na, binuhat kita. Kaya nakita mong footprints doon ay hindi sa iyo dahil yun ay akin. Di ba? So tatandaan natin that in this time, sabi niya dyan na, yung pang ma-enjoy pa rin natin yung peace sa Kanya kasi He will carry us. Amen. Siya yung bubuhat sa atin. Tatandaan natin na hindi po niya tayo pababayaan. Yes. Di ba? Kung nawala
kung saan ka ba aatakihin ng kaaway. Dapat nandun po yung discernment sa atin. Para lagi po tayong handa na sumagupa sa Kanya. Minsan, andun yung time na parabang apak tayo, di ba? Natatalo na tayo. Pero tandaan natin that even God has been tempted by the enemy. Di ba? Pero, ginamit niya ang mga salita ng Diyos na ipinanlaban dito. At tayo, kailangan ay alam din natin kung ano po yung puntos, ano po yung dapat nating ipinanlalaban din dito. Dahil alam niyo that the enemy is very cunning. Gagamitin din po niya ang salita ng Panginoon. Kaya tignan po natin. Kaya kahit po nasabihin po natin na yung malakas po tayo sa ating pananampalataya, mag-ingat pa rin po tayo. Mag-ingat tayo dapat. Lagi po tayong nagpapapuno ng Santo Espiritu. Huwag nating hahayaan na tayo po ay nadidrain. Tandaan po natin na gagawa ang kaaway po ng kaparaanan para tayo po ay kanya pong atakihin. Let us always fight the good fight of faith. Amen. Kaya, di ba sabi kanina that we need to buckle up. Kaya kailangan na let us always wear the full armor of God. Ano yung mga armor of God? In Ephesians 6:10 to 18, medyo madami po yan. Nababasahin natin. So, basahin po natin dito sa sinabi po sa verse 10, sabi niya, a final word, sabi niya dyan, be strong with the Lord's mighty power. Put on all of the God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies and tricks of the devil. For we are not fighting against people made of flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against those mighty powers of darkness who rule this world, and against wicked spirits in the heavenly realms. Verse 13, use every piece of God's armor to resist the enemy in the time of evil, so that after the battle you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the sturdy belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. In every battle you will need faith as your shield to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. And put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the sword of God. And verse 18, pray at all times and every occasion in the power of the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayers for all Christians everywhere. So, kailangan po natin na isuot po yung full armor of God. That's why kailangan po natin i-recognize ang lahat po ng yan sa ating buhay, at huwag po natin yan ibababa. Amen? Dahil ito po yung atin pong pananggalang. Kaya, mga kapatid, the key in recognizing which seasons you are in is that we need to always be with God. Kailangan na huwag po tayong lalayo doon upang sa ganon, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, sa pamamagitan po ng ibinibigay
binibigay niyang kalakasan sa atin ay nadidistinguish po natin, nadidiscern po natin kung ano po ba yung kaganapan na nagaganap po sa atin. Always remember that the battle is His, hindi po atin, mga kapatid. Kaya ngayon, ang tali ko lamang kong ibibigay, masasabi mga kapatid, is that in our conclusion, basahin po natin dito sa Ecclesiastes 12 to 13, sabi niya, hindi ko kasi nababasa. So I decided to compare wisdom and fully, and anyone else would come to the same conclusions I did. Wisdom is of more value than foolishness, just as light is better than darkness. Kung sa NIV po natin yan babasahin, maganda po yung sinasabi din po niya dyan, pero sa NLT po kasi ito nakalagay. But the same po na sa promises po ng Panginoon, natatandaan po natin na regardless po ng situation po natin, tandaan po natin that God's love us, and in every journey, He is always with us. At gaya po ng sinabi ko kanina, always remember that God always make everything beautiful in His time. And in Romans 8:28, God work all things together for the good of those who love Him. Amen? He guides us in every steps of the way. Kaya hanggang sa matapos po natin, hanggang sa mga susunod po ng seasons po sa buhay natin, He will always guide us and He will always be with us. Amen? Kaya mga kapatid, sa hapong ito, sana kung gaano po nagrema sa akin ang salitang ito 4 years ago, ay ganun din po sa inyo. Napakaigliman ng atin pong natalakay sa hapong ito. I pray na God will continue to speak to you in a way na masigit pa po nating maintindihan. So again, thank you for listening sa ating pong mga kapatiran online. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa patuloy na pakikinig. So muli tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much, O God, for your words. Salamat nga po, Panginoon. Dalangin lang po namin, Panginoon, na patuloy mong basbasahan ang iyong mga salita at ilagak sa aming mga puso, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na tulungan po kami, Lord God, na pag dumating, sumapit po ang mga ganitong panahon sa aming mga buhay, Lord, be with us always, Lord. As you always promise us, Lord God, na ikaw ang siya pong sasama sa amin in every steps of the way, Father. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na Ikaw ang tanging namin kasama, Ikaw ang tanging laging naunguna para sa amin, Panginoon, at laging naggagabay sa amin, Panginoon, at nagbibigay, Panginoon, ng mga salita mo, Lord, bilang aming mga pananggalang. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa hapong ito ay patuloy ka namin purihin, O Lord God, sa mga nalalabing oras, Panginoon. Kaya salamat sa iyong mga salita na naman na ibinigay mo po sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.